Yan ha. I-scan mo na dahan-dahan paikot. Ayan ha. O, baka mo. Dahan-dahan, ikot-ikot mo. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi malikot. Ayan ha. So, yun nga, ang Abiso Wellness ay may 45 years ng nagte-therapy. Simula ito 1978. Oh, tagal na nun. Siguro iba hindi pa pinapanganak. Dahil nangyari sa akin at ayoko mangyari sa inyo. At diyan kami nagkahirap-hirap. Yung misis ko, nadala ko sa may 18 doktor. Ano ang sakit? Hindi makahinga. Pag inaabot na ng 9, 10, 11, ala na, nangingitim na yun, pati nangingitim, mumut lang, dadaling ko emergency. Halos gabi-gabi yun. Pagpunta ron, kung ano binibigay sa aming gamot, hindi gumaling, punta kami sa ibang doktor. Bibigyan na naman, gano'n na naman. Hanggang nakaipon akong ganyang karami, hindi nga yung gumaling eh. Wala na yung, hindi ko na inaano yung gumaling. Anong talagang dahilan? Di ba? Saan nyo dadalhin pag hindi makahinga ang tao? Kayo, so, maghula kayo. Pinaka the best. Saan? Hindi, saan ospital? Maraming ospital eh. Espesyalista. Heart center. Dito ko dinala. O hindi rin nalaman kung anong sakit. Yung pinanggaling, bakit nagkakaganon? O anong gagawin? Kasi kahit kayo, mangyari sa inyo, di ba? Mapipilitan kayo, bagong kasal lang kami, 2 months lang, oh. May natitira pa akong, naghirap talaga ako noon. May natitira akong pera, binili ko ng libro. Basa. Doon ko nasabi na hindi lahat ng sakit ipagkakatiwala mo sa doktor. Kaya may first, second, third opinion, di ba? O nabasa ko, doon ko nakita kung saan galing. Alam nyo ko saan? Ito. Nag-formulate ako, naggawa-gawa ako. O ito nakasolve. Ito ngayon, kaya ito, napakatagal na nito. Na-improve pa ito. Ito, hindi naman gamot ito eh. Pagkain lang ito eh. Babasahin nyo ito ha. Nakikiusap ako sa inyo at pupuntahan nyo yung YouTube channel ko, magsusubscribe kayo para lahat ng pinadadala ko na kikita nyo, ma-enjoy. Kaya na doon ako nagsimula magka-interest. Tapos, alam niyo, pag ako nagdadala-dadaling ko misis ko sa ospital, hindi sa doktor, mismo sa emergency, kasi hindi na nga makahinga eh. Kaya ang dami kong nakita ang problema dyan. Yun ang matututunan nyo sa akin. Para kayo, maiwasan nyo, no? Kasi yung nangyari sa amin, huwag nang mangyari sa inyo. Kaya dito, nagbibigay kami ng seminar, ito na yun, at free check-up. Hindi lang sa pasyente, pati doon sa nagdala. Halimbawa, si sister. Pa-check up, libre yun. Anong check upin? Yung may sakit ka ngayon, alamin natin kung saan nanggaling yung sakit na yon. Ano pinagsimulan? Source At yung magiging sakit mo pa after 1 month, 3 months, nakuha nyo? At dito, masasabi ko sa inyo, kung ang sakit na stroke ay tridor, di ba? Tama ba? Dito, 1 week bago kayo may stroke, malalaman na natin. Yun ang matututunan nyo rito, ha? At sinasabi namin sa inyo yan. 1 week before, di ba maganda yun? Kasi ganyan na. At dito rin ito, hindi porket na stroke kayo, ang kailangan nyo exercise, lakad, hindi. Yung exercise sa lakad, pwedeng yan ang maging dahilan permanente na kayong maparalitiko o kaya ma-stroke uli. Bakit? Kailangan alamin nyo, ba't kayo na-stroke? May second stroke eh. Dahil pag hindi natin nakita yan, may stroke na naman kayo. Tama ba? Kaya ang dami, tingnan nyo. Ang dami, nagpa-therapy, di lumakas. Nakalaan, lakas. O, na-stroke ulit. Bakit? Gagamitin mo na yun eh. Hindi pa hindi nalaman. Ano mang labanan, kapag hindi mo alam ang kahinaan, kalakasan ng kalaban mo, hindi mo matatalo yan. Hindi mo mapapagaling ang isang tao kapag hindi mo alam kung ano pinanggalingan ng sakit. Maaaring bigyan mo ng remedyo, hindi doon natatapos yun. Di ba? Ito hindi, yung pinanggalingan mismo. Kaya rito, marami akong dito, ng mga stroke na yan. Kaya ako, 5 taon na akong stroke nagpapatherapy ko, balik, hindi nag-improve. Mamaya, interviewin ko yan ha. Walang scripted dito ha, hindi ko makakilala lahat yan ha, kasi ako, binabasa ko ng iba, kasi iba, big stroke. Ako biglang nakalakad. Ay, walang ganyan yan, walang ganun, kasi wala namang equipment, ako po nga lang kayo diyan, di ba? Pero wala, don't forget, hindi scripted. Una, hindi ko kayo kilala. Pangalawa, wala naman sekreto. Mabuti kung nasa isang kwarto tayo. Nalalaman ko lang nga yung sakit niyo pag dumating kayo rito eh.
Kaya rito, ito naman masabi ko, hindi porket nangyari kay Juan, mangyayari kay Pedro, ha? Walang garantiya. Nakalakad. Hindi, nagpunta ako kasi nakalakad eh. Bonus na lang yun. Meron tayong gagawin, 6 session. Ano yung gagawin natin 6 session? Una, alamin yung pinanggalingan at ayusin. Tama? Okay ba sa inyo yun? Siyempre, okay yun. Ano pa? Linisin natin ang katawan nyo dahil ang tao may sariling doktor. Ano ang papagaling sa atin? Yung sarili yung doktor na ginawa ng Diyos. Yun ang bubuhayin natin. Bakit nangihina? Yes, kaya nga kayo na-stroke eh. Kaya nga kayo nagka-cancer. Kaya kayo nagkaroon ng frozen shoulder. Kaya kayo ano sakit. Kasi siya ang bahala ron. Walang gamot sa cancer. Pero ang Diyos binigyan tayo ng anti-cancer. Ituturo ko rin sa inyo yung anti-cancer na yun kung nangihina. Malalaman nyo yan. Kaya tayo may VIP, ha? Kaya ito, pagtsatsagaan nyo, ang problema lang sa Abiso Wellness na therapy, matagal. Kung iba, kalahating oras, ang oras. Dito, butin tayo ng pinakamabilis natin, 4 na oras hanggang 7 oras. Kasi sabi ko nga sa inyo, bakit ganun naman sobrang tagal? Kasi rito, hindi naman talaga negosyo. Gusto namin may halong tulong. Gusto ko kung ano magagawa namin, i-maximize time para makatulong sa inyo, no? Gusto ko nga sa 6 session, graduate na kayo eh. Ha? Okay na ha? Pero hindi naman talas nangyayari. So, okay ba yung sinabi ko? May kontra ba kayo ron? Okay yun. Para honest tayo ha. Kasi ang ibibigay, sisingilin kayo rito, 3,500 VIP. Pero ang ibibigay namin sa inyo serbisyo, pang 12,000 yan pataas. Unang-una, kung nga lang gumagawa, kahit pumunta kayo. Di bali, kung may kapareho, wala nga kapareho eh. At may good news lang ako sasabihin sa inyo, kasi ako kilala ko sa international scientific community. Yung mga university sa ibang bansa, pinanonood yung video ko, bakit ko nagagawa yung stroke at yung cancer, marami ng ano. Kaya merong isang grupo ng doktor sa abroad, nag-send sa akin ng message kung pwede nila, parang Nobel Prize, ganon, Nobel Prize, parang pwede i-recommenda ako. Nakita na lang yun, kahit ito, nag-seminar kasi pakikinggan nila ito eh. Pinadala ko, pinanood nila. Ang totoo, napanood na nila, matagal na. Kaya humingi sa akin, kung pwede i-recommenda. Nirekomenda ko, it was 3 months ago. Kagabi, tumawag. Pumasa ako doon sa honorary PhD. Kaya, ang graduation namin, February, aalis ako rito, February 16, para mag-receive nung, sa na yun, PhD yun, of naturopathy, yung natural na gamot, ha? Kaya mataas na ako, naturopathic practitioner. Graduate ako rito, approve ako ng DOH, yan, kaya ng pagte-therapy ko. Pero ito iba to, highest level na yun. Doctor of Philosophy na yun, kaya doktor na talaga official, ha? Ng university. Kaya nang iano ko sa inyo, kasi hindi naman ako gawa ng na yon kung mahinang, ibig sabihin yung sa akin, hindi naman ako nag-aral sa Thames International University sa Paris. Kahit hindi ka nag-aral, meron kang alam na wala doon sa academics nila, pero nakakatulong ka sa tao, napapractice mo, may dokumento, may ebidensya, ayan, pwede kang mabigyan no honorary tawag doon. Maganda yon ha? So, okay ba? Maganda yun, di ba? Kaya yung mga nagbabasa akin gano'n, hindi na nila ako babas kasi mabigat na yun eh. Sila kung hindi maniniwala, totoo, mga iba, hindi pasyente hindi naniniwala. Yung mga, siyempre, hindi lang naman ako nagde-therapy. Yung university, yun lang ang mga specialista, mga ron, naniwala sila pa, di ba? Yun lang ibig sabihin ko. Ngayon, huwag na sila mag-alala dahil ito, siguro mga 2 years na lang ako magte-therapy dahil may iba akong negosyo. Kaya lang gusto ko lang makatulong at may kung gustong mag-take over nito, ay tuloy naman, Pero iba talaga yung ako nandito. Pero consultant lang nila ako. Kahit sa ibang bansa, magiging consultant din ako ng mga naturopathic. Kasi may PhD na ako, bibigyan na ako eh. Kaya binubuk ko na yung flight ko sa papunta ron para ma-receive yun. May tanong kayo? Ngayon, ito. Magsisimula tayo mag-interview, ha? Di ba sabi ko sa inyo, may halong tulong ito? Basta ganito pag sa 5 pasyente ko, hindi nag-improve sa pagpunta rito, bukas, isasara ko na ito. Bakit? Anong silbi ko, di ba? Meron naman ko ibang hanap buhay. Kaya tatanungin natin kasi, di ba? Sige, si Brad.
5 pasyente bilangan nyo pag sila nag-release. Kaya ito, yung mga tao ko, siyempre kumikita sila. Mas malaki kita nila kumpara doon sa mga ano, di ba? Okay, kaya pinagbubutihan nila. Dahil kundi sasara ko to eh. Ano ra? Oo. Oo. Pangilan, anong sakit niya? High blood. High blood. High blood, di kayo na-stroke? Na-stroke kayo, di ba? Kailan ba kayo na-stroke? Apat na taon. 4 years. Pangilan session niya na to? Dalawa. Medyo medyo pag magsalita ako, akala mo galit may kaaway. Ganun lang ako hindi ano Dalawa. Pangalawang session. Kamusta yung unang session niyo? Ano ba nangyari? May improvement ba? Oo, meron. Meron. Sige. Masaya kayo, bumalik kayo. Oo, di ba? Okay. Ito si sister. Ito, nang Sabado ka, di ba? Pangalawang balik ko po ngayon. Pala mo, ano nangyari nung una? Sabihin mo sa akin nangyari. Hindi ka makatulog dati, ganun. Apo, yun, yung hindi ako makatulog. Oo. Hirap na hirap ako matulog na. Hindi, una muna yung sakit mo. Ay, sakit ko. Na-diagnose ako ng spinal cord tumor. Spinal cord. Naka-wheelchair yan, ha? Hindi nakakalakad. Spinal cord tumor po ang sabi nung doktor, mga doktor. Pero kasi meron akong progress. Ngayon, kaya nag-try ako dito kay Doc na Pero marami ka nang na-therapy, humawak sa'yo. Opo, may mga napuntahan na po ako pero nakapag-6 session, ganyan. 6 session, no? Opo, Cairo and acupuncture. Ano, sige. Tapos wala naman nangyari. nag-improve. Hindi nag-improve. Dito, ano nangyari? Tapos nung pagpunta ko po dito nung unang session, yung unang naranasan ko yung ginawa sa ulo ko. Sobrang laki ng relief Relief? na ng ulo ko kasi hindi ako talaga nakakatulog. Matulog man ako pero parang feeling ko hindi ako tulog. Hindi ako na... Lutang. Opo, ganun. Okay. Tapos, nung pagkatapos ng first session na yun, grabe talaga yung, kahit yung mga kasama ko sa bahay, sinasabi nila, Sandali lang, Nora, sandali. kahit yung mga kasama ko sa bahay, sinasabi nila nakatulog ka ba naman? Oo, natulog ako. Tulog ka ba talaga? Oo, sarap ng tulog ko. Yun talaga na sobrang laking gaan talaga Kasi ang na. dami na ng sakit eh. Sa katawan mo, may nangyari ba? Tapos ito kasi yung hirap na hirap sa akin, yung left. Na Oo. parang binubuhat ko na lang siya. Yan, sige nga, ano mo kung gumaan. Opo, Yun, yan. gumano na. Kasi hindi na gumagalaw, Opo. halos yan eh. Tapos, na. Nung umuwi ako, napansin namin kasi sa taas kami na natutulog. Okay. Nung pag-akyat ko po, before, tatlo pang umaano sa akin, umaakay. Okay. Nung pag-uwi namin, 2 na lang sila. Tapos naihakbang ko na yung mga paa ko ng magaan, mas magaan. Okay. So, at least Opo, sa kaya Diyos, first session po talaga, sobrang laki na, para sa akin, sobrang laki na talaga ng ano. sa dami ng nadaanan mo. Opo, tapos diba? nung before pa pala, wala pong pakiramdam. Yan, wala pa Opo, tapos nadagdagan na yung, nagkaroon na siya ng mga, kung before 1% lang, ngayon naging 5% yung sense niya. Di ba? Opo. At paralyzed talaga, naka-wheelchair mas malala pa sa na-stroke ito, ha? Opo, Grabe dati hindi ko na talaga kasi naka-straight lang yung mga paa ko, hindi ko natatayo, hindi ko nagagalaw. Yung pakiramdam, wala, Sige gano'n. nga, sample lang mo ako. Ano yung sasabi mong gumagalaw na? Yung, Oo. ito po, opo, yan. Ay, kabila. Opo, ito kasi medyo malakas din, pero Oo. pero dati hindi mo nagagawa Opo. yan. Opo, yung Yan. ganyan. Sige ha, tuloy lang ha. So, ngayon ginagawa na. Ito, bago kayo sister. Saan nyo nabalita? TikTok. TikTok. Sundan po tayo rin YouTube. TikTok. Mag-subscribe kayo sa YouTube ha. Gano'n, Anong health issue nyo? Frozen shoulder. Frozen Tapos shoulder. itong shoulder ko parang siguro napagod na kasi isa lang na ginagamit. Lilipat na yan. Parang pareho na sila. Oo. Kaya napilitan na ako pumunta. Yung Pero ano ba nakita nyo dun sa natuwa ako kasi ang bilis gumaling eh. Kasi baka pag sa therapist, pumunta ako, ilang beses na ako magpa-therapy tapos wala namang mangyari. Wala na Saka baka pa inumin pa ako ng mga... Alam niyo ba, di ba sabi ko sa inyo, may halong tulong ito? Alam ko talaga, pag alam ko, mabigat na yung frozen shoulder, iba uoperahan yan, milyon na nga gasto senior yan. Ito kaya sa akin. Siyempre, ganun din. Nakita nyo na. Alam nyo, meron dito, hindi, nakita nyo, sumisigaw nga lang eh. No? Medyo masakit lang ang therapy ha. Pero kahit ganun kalam ko, nung nagumaling na siya, sabi niya, ayos bilis Sabi ko naman, sa 1 milyon, kahit mga 10%, bigay mo naman sa akin. Total, nakatipid ka na, magaling ka na. Ay hindi, usapan natin, 3.5 lang kayo. Kaya 3.5 lang ang binayaran. Nakita nyo? Kasi nga, Kaya dito, hindi kami porket mahal nga, parang hindi.
Yun lang, hindi po, ano. Kaya lang, meron lang akong inihingi sa inyo. Tapusin nyo yung 6 session, diyan kayo mag-invest dahil lilinisin natin yung katawan nyo. Para ihanda yan sa tumanda kayo ng 150 years old. Ayaw naman ko. O kayo, ano po? Ano sa inyo? Stroke. Stroke kayo. Okay, unang session nyo. O, makikinig lang kayo, ha? At alam nyo na yung sinabi, ha? Okay, saan nyo nabalitaan? Sa Facebook po. Facebook, nakita nyo ng mga nakatulungan, ha? Ay, kayo, escort. O yan, ha? Alam nyo, isa kayo sa maswerte na nagpunta. Mister nyo? Yes. Kasi iba rito, yung na-stroke, iniwan na eh. Oo, hindi talaga, nang bibiro. Pag tinanong namin, nasa wala kang kasama, naka-wheelchair. Iniwan na ako asawa ko, wala na akong silbi. Kasi raw, nung malakas daw ako, nang bababae raw ako, nag-resolve kayo. Eh, siguro, mabait kayo, ha? Okay yan. ito. Pang ilang session nyo na? Pag-abot, Dok. Pang-apat, oo. Ito, bumabalik. Kaya ano ba, may improvement ba? Ako, Dok. Please, sir. Thank you, Lord. Nakakasakay na ako ng jeep ngayon. Nakakasakay na raw. Nakakasakay na ako ng bus. Dati hindi ako makasakay ng bus. Hindi ako makasakay ng jeep ngayon. Papaka akong jeep. Bus. Sakay. Mabilis na. Nakakasakay na ako. Nawala na sakit na ganito ko yung balakang. Okay, ha? Wala, yung po, yung blessing. Thank you, Lord. Sige. Ay, kayo, pang ilang session nyo? Pangalawa po. Pangalawa? Mas nakakasakay. Eh, ano, may nangyari ba sa unang session? Nag-improve? Naniwala kayo, ha? Nag-improve, ha? Hindi puro kwento lang, ha? Kasi dati napapanood nyo lang, di ba? O, ngayon, totoo talaga, ha? Eh, kayo naman, ano, may nangyari ba? Ay, di, May pang ilang nangyari. session nyo? Pangatlo. Pangatlo, oo. Ay, yung dalawa, ano ba nangyari? Nag-improve naman. Yung sakit sa katawan nyo, nawala o nandun pa rin? Nandun pa rin, pero bahagya na lang. Nabawasan. Nabawasan yung aking frozen shoulder. Sandali. Kayo stroke, di ba? Stroke rin kayo na stroke. Stroke. Oh, stroke. Tapos frozen shoulder pa. Tsaka sige. sciatica. Sciatica, hinakot yun na yung sakit. Oh, it happens. Doon ako espesyalista sa tatlong yon. Sciatica, stroke. Ano pa? Frozen shoulder. Oh, yun. Sige, ha? Dahan-dahanin lang natin kasi hindi kaya, no? Okay, bago lang. Stroke. Stroke. Kailan kayo na stroke? December 31. So, Last year. isang taon. Oh. May nag-therapy na ba sa inyo? Speech therapy. Speech therapy. Oo. Therapy din po siya. Eh, yung paglakad, ano, nag-improve naman. Oo. Ano ang nag-improve sa inyo? Dati sir, bedridden yan eh. Ganun, di maganda. Praise the Lord. Oo, di ganun. Nakakit na po siya sa rooftop. Bigat. Ayos, ano. Pero ano pa ang natitira? Pwede ba tumayo kayo? Total, pwede naman. Iba, hindi ko pwedeng patayuin dahil ano eh, nakasalang na eh. Sige. Para dokumento natin to, ha? Sige. Madulas. Sige. O, yan. Sige. Sige. Ayun, yun ang ano nyo. Upo kayo. Upo ulit. Ayan. O, isang tayo pa. Isa pa. Sige. Iyon. Pwede kayo lumakad para makita natin kung ano, ha? Sige, lakad. Yan. Okay. O, yan ang lakad nyo. Yan ang pinakamabilis, ha? Oh, O, sige. Mamaya. So, hindi pa kayo nate-therapy, hindi pa kayo nasasalang, ha? hindi pa. Hindi. O, sige. Eto. Bago lang kayo, di ba? Stroke din. Pero yung speech nyo, natapaan din. Hindi, yung speech nyo, Hindi po. nakakapagsalita kayo maayos. Asing kasama nyo? Hindi ba nagbago yung speech niya nung na-stroke? Nagbago, no? O, sige. Dito sa shoulder. Sige, taas nyo. O, yun. Matigas? Yung matigas? Hindi, ha? O, sige. Lakad nyo. Lakad nyo. Walang masakit sa inyo? Walang masakit? Eto, ano pa? Ano masakit, ha? Wala. Dito, hanggang dyan. Masakit. O, sige, ha? O, sige. Pag sa pain, ako ipagmamalaki ko na siya, espesyalista ako sa pain. Baka ako na number 1 sa buong mundo. Baka, hindi ko tinitsak. Kaya ako lang nasabi ngayon na baka na. Kasi yun ang pinagbasihan nila doon sa Thames University. Na halos iba na sa mga pain, medyo malawak ang kaalaman. Ha?
Kasi bihira na ang nagte-therapy sa stroke ngayon, kahit sa ibang bansa. Dahil napakahirap talaga niyan. Talagang binibigyan ng emotionally and physically expertise para ma-therapy niyo yung tao. Ngayon, dito nga lang, ang masasabi ko, mag-aantay lang kayo, medyo matagal lang ang therapy, ha? At dito, nagte-therapy tayo, dinudokumento natin para makita natin yung development. Para i-reviewin natin. Pero minsan, nilalagay namin sa social media. Ngayon, hindi, ayoko ng ilagay sa social media. Okay din. Kasi magtatakip lang. Katulad si Sir, nagtakip, di ba? Okay yan, ha? Kaya lang minsan, pinalalakad namin, lalagay nyo yun. Lalagay nyo, ha? Hindi, gusto ko, hindi ako nakikita. Okay, mag-shade kayo. Hindi, kahit na ayoko talaga. O, di palalakarin ko kayo riyan. Wala, tatanggalin namin ulo nyo, ha? Wag ko kayong ha? Ayaw nyo makita, Kasi, international ito. Pag buong mundo na nagmo-monitor sa bakit? Ang views namin sa Facebook namin, nasa 17 million na. O, kaya marami na, ha? Basta tayo, nag-expert tayo sa pain management, stroke, sciatica, frozen shoulder, lumbar, Dito sa likod, Mga yan, nasakit. O, may tanong ba sa inyo? Sino may tanong? Wala na. Okay, ha? Ngayon, ito ba, huli na lang. Dito, yung sakit na high blood diabetes, huwag nyo nang ituring na sakit yan pag nagpunta kayo rito. Kaya hindi nga namin tinatanong, kanina pa ako nag-interview, di ba? Kung iba problema, hindi dito. May sakit ka sa lumbar, kahit hindi mo sabihin din, pagka nag-therapy tayo, kasama nang mawawala yun dahil ang high blood diabetes dito, 3 to 15 days lang kapag susunod kayo at type 2 diabetic kayo. Type 2, ha? O kahit type 1, matutulungan ko rin kayo. Kaya lang, mahabang seminar yun para ha? So, nagkaintindihan tayo. Kaya maganda yun. Kung iba na mong problema, basta siguraduhin nyo lang bibili kayo nito, ha? Iinom kayo nito. Ito, superfoods ito. Hindi ito gamot. Hindi ito gamot. Bibili nyo. Kaya-stroke kayo, kay cancer, may sakit sa katawan. Dahil pagagandahin ang dugo nyo rito, ha? Lalo na sa stroke, umitim ang dugo nyo, kailang buhayin natin yan. Pag maitim ang dugo nyo, yung sarili nyong doktor binigay ng Diyos sa inyo, hindi gumagana yan. Nangihina na yan, okay, totally hindi na gumagana. Kaya nagkakasakit tayo. Bubuhayin natin yon. Okay? Okay, ha? Yan na lang muna. O, go na tayo. Pinatay mo ba? May pula ba kanina? Apo. Hindi mo napatay. Ngayon, hindi po. Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. TR Love. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yun, pero kailangan ko konsumihin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun
Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?